Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Mini loop route sa EDSA Busway. Binuksan ng LTFRB para sa public commuters na bumibiyahe sa EDSA. Ngunit modified EDSA bus stops, naantala pa rin ang operasyon. Halos 1,000 UB Express, balik pasada na ngayong araw. Kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo, lagpas 10 milyon na. Mga pasaherong stranded sa North Port sa Maynila, pinayagan ng makabiyahe. Mahigit 100 individual kasama ang isang aktor, host inaresto sa isang bar sa Makati City. At mga empleyado sa Disneyland nagsagawa ng kilos protesta dahil sa kakulangan ng safety measures laban sa COVID-19. Magandang tanghali, ngayon po ay araw ng Lunes, June 29, 2020. Narito po kami ngayon sa Balintawak sa isa sa 8 modified bus stops na nasa Center Island ng EDSA. Ayon sa MMDA, maaari nang gamitin ang mga naturang bus stops bagaman hindi pa kumpleto ang mga ito dahil hindi pa tapos ang pagpapatayo ng mga waiting shed na mahalaga lalo pa ngayong panahon ng tag-ulan. Bukod dito sa Balintawak, mayroon ding modified bus stop sa Congressional EDSA, North Avenue, Quezon Avenue, Santolan EDSA, Main Avenue, Ortigas at Guadalupe. Inaasahang bibiyahe na rin ngayong araw ang 550 city buses na nakatalaga sa EDSA Carousel Route. Bukod pa ito sa mga UV Express na pinayagan na rin sa ilang ruta at modern jeepneys. Una sa ating mga balita, binuksan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mini loop route sa EDSA Busway para sa public commuters na bumibiyahe sa EDSA. Naantala naman ang operasyon ng modified EDSA bus stops. Narito ang live report ni Asher Cadapan Jr. na nasa North EDSA, Quezon City. Asher, ano itong mini loop routes at bakit ito kinakailangan buksan ng road sector? Yes, Ella, itong mini loop route ay mga ruta sa magkabilang dulo ng EDSA Carousel Route o itong tinatawag ng Department of Transportation na EDSA Busway. Narito ang pahayag naman ni Assistant o Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran para sa dahilan kung bakit ito binuksan. Marami kasi tayong mga commuter o mga pasahero na nag-express ng kanilang concern na wala silang masakyan from Monumento going to North Avenue or Quezon Avenue. Gayon din yung mga galing ng PITX papunta ng Ayala. So yun ang in-address natin ngayon. 30 public utility bus units ang nakatalaga sa mga ruta. Wala pang concrete barriers ang ilang bahagi ng EDSA Busway, kabilang na dyan ang mga mini loop routes. Kaya kailangang dumaan ang mga city bus sa pinakakanang bahagi ng EDSA o ang yellow lane na dating dinadaanan ng mga PUB at bumaba sa mga dati ng designated bus lanes. Para naman sa mga pasahero na kailangan pang baybayin ang gitnang bahagi hanggang kabilang dulo ng EDSA, maaaring sumakay ng city bus na nakatalaga para sa MRT3 bus augmentation. Ngunit magsasakay at magbababa pa rin ang mga ito sa MRT stations sa North Avenue, Quezon Avenue, Ayala at Taft Avenue dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin operational ang mga modified bus stop sa EDSA. 16 na modified bus stop na itinayo sa Center Island ng EDSA ang tinukoy ng Metropolitan Manila Development Authority. Pito sa mga ito ay nabuo na at kinakailangan na lang lagyan ng concrete barriers. Ayon kay MMDA spokesperson Assistant Secretary Celine Pialago, naantala ang pagbubukas ng mga bus stop dahil sa kakulangan sa concrete barrier.
Narito ang pahayag ni MMDA ASEC Pia Lago. Yung mga bus stops ho natin, wala pa lahat concrete barriers yan. Yung iba ho, plastic barriers. Kailangan po nating mailagay yung mga concrete barriers. Ang target po, first week of July, may darating pong 1,000 barrier. I-install po natin yon sa mga stations na tapos na. Kung ano po yung matapos, pagkatapos po ng installation ng concrete barriers, the day after, pwede na pong gamitin. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa ang ilang kawani ng road sector ng inspeksyon dito sa mga modified EDSA bus stop para sa installation o pagpapatayo ng mga lifter para sa mga persons with disability o PWD, mga senior citizen at buntis. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Quezon City. Balik operasyon na ang mahigit 900 UV Express ngayong araw. At mula North Avenue, narito ang live report ni Harleen Delgado. Bang pumapasada at marami na rin ba ang sumasakay? Bernard, nag-ikot-ikot nga tayo kanina sa ilang terminal dito yan sa Quezon City at napansin natin na hindi ganoon karami yung mga pumapasada at maging yung mga sumasakay ng UV Express kung ikukumpara yan noong nung hindi pa nagkakaroon ng lockdown. Bernard, ngayong araw, balik operasyon na ang 980 units ng UV Express na pinayagang bumiyahe sa 47 ruta na inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kabilang narito ang mga biyahe mula May Kawayan, Obando at Marilao, Bulacan papuntang Quezon City, Molino, Cavite papuntang Ayala at Alabang, Pasita, Mamatida, Cabuyao at Balibago sa Laguna papuntang Makati at Alabang at Antipolo, Balibago, Taytay, Masinag, San Mateo at Binangonan sa Rizal papuntang Ayala at EDSA. Bernard, base sa guidelines ng LTFRB, terminal to terminal lamang ang biyahe ng mga UV Express kung saan bawal ang magbaba at magsakay sa daan. Dapat din masunod ang safety protocols sa UV Express units. Una na riyan, Bernard, dapat masuri ng operator ang kalusugan ng driver bago pumasada, katulad ng temperature check at mga sintomas ng COVID-19. Dapat ay nakasuot din ng masks at gloves ang mga driver at konduktor. Hindi papayagang makasakay ang mga pasahero na walang face mask. Upang maiwasan din ang paggalat ng virus, inaabisuhan ang mga mananakay na magbayad ng saktong pasahe at paglalagay ng fare drop-off sa pagkolekta ng pamasahe. Sa kada row naman, Bernard, 2 tao lamang ang maaaring sumakay at dapat one-seated apart din. At mayroon dapat barrier o plastic cover sa pagitan ng driver at pagitan mismo ng mga upuan. Mananatili rin ang 2 piso kada kilometro na fare rate at walang taas pasahe maliban na lamang kung aprobado ng LTFRB. Pasado alas 7 kanina, Bernard, nung nag-ikot tayo, nag-iisa pa lamang si Mang Rodel Gutierrez sa terminal ng UV Express sa may SM North na naghihintay ng pasahero. Ayon kay Mang Rodel, bagaman mas mababa ang kikitain niya ngayon, masaya na rin siya at balik pasada na matapos ang ilang buwang pagkakatenga. Masaya na takot. Siyempre may kumakalat na virus. Isa, masaya dahil may trabaho. Ayon sa LTFRB, ang mga lalabag sa panuntunan ay maaaring pagbayari ng multa o hindi naman kaya ay suspensyon o kanselasyon ng prangkisa. Bernard, maipakita lamang natin, nandito tayo ngayon sa may terminal sa gilid yan ng MRT North Avenue Station dito sa Quezon City. At napansin natin, Bernard, meron namang mga UV Express na partikular na yung mga biyaheng papunta may Kawayan at Marilao. Doon mapapansin talaga, Bernard, na hindi ganoon karami yung mga sumasakay na pasahero. Sinilip din natin yung pagsunod nila sa health protocols at nakita naman natin, Bernard, na sumusunod yung mga UV Express drivers at operators dito. Meron silang mga disinfection bago pumasok at meron din yung mga loob ng UV Express units mismo na mga plastic barriers at bago pumasok din, Bernard, yung mga pasahero ay pinaglilista sila doon sa passenger contact form kung sakasakaling kailanganin para na rin sa contact tracing. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Bernard.
Maraming salamat, Harleen Delgado, live mula sa Quezon City. Samantala, inaayos pa rin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga ruta para sa pagbabalik operasyon ng mga tradisyonal na jeep. Narito ang ulat ni Joanne Ano. Hindi pa rin kasama sa magbabalik pasada ngayong araw ang mga tradisyonal na jeep dahil hindi pa tapos isapinal ng LTFRB ang mga rutang bubuksan para sa mga ito. Pero ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, mayroong inisyal na 30 ruta ang inaayos ng board para sa mga tradisyonal na jeep. Inaasahang bubuksan ito anumang araw ngayong linggo. Within this week, but later this week, bubuksan na rin po yung mga ruta ng mga traditional jeepney. So we will be able to issue the necessary MC as of the latest Tuesday or Wednesday. Ayon sa LTFRB, ang lahat ng mga tradisyonal na jeep na magbabalik operasyon ay obligadong kumuha ng special permit at kinakailangan na makapasa sa emission at roadworthiness test. Muli namang nanindigan ng DOTR at LTFRB na hindi totoo na sinasamantala nila ang pandemya sa COVID-19 upang maisakatuparan ang PUV modernization program. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sarado ang tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Central Office ngayong araw. Batay sa inilabas na abiso ng LTFRB, itutuloy nila ang disinfection sa kanilang mga pasilidad. Ito ay matapos magpositibo ang isang empleyado sa Coronavirus Disease 2019 sa isinagawang COVID-19 rapid testing ng ahensya sa 313 empleyado. Humingi na ng paumanhin ng LTFRB sa mga maaantala ng hakbang na ito. Gayunman, maaari pa rin gawing online ang ilang transaksyon sa ahensya. Umabot na sa 10 milyong individual ang nagkaroon ng Coronavirus Disease 2019 sa buong mundo. 2.5 milyon dito ay mula sa Estados Unidos, habang mahigit 1 milyon naman ang nanggaling sa Brazil. 600,000 naman ang kumpirmadong kaso sa Russia, 528,000 sa India at 312,000 sa United Kingdom. Kalahati naman ang bilang ng confirmed cases o nasa mahigit 1 milyon ang gumaling sa sakit. Gayunman, meron ding halos kalahating milyon ang nasawi. Sa Pilipinas, nasa 35,455 ang kumpirmadong nagkaroon ng COVID-19. Sa tala ng Department of Health kahapon, 485 ang naitalang fresh cases, 245 dito ay mula sa National Capital Region, 120 ang mula sa Central Visayas, habang ang 112 mula sa iba't ibang rehiyon at 8 ang repatriates. Nasa 9,686 naman ang total recoveries as of June 28, habang may 1,244 naman ang deaths. Nilinaw ng Department of Health ang napaulat na ang Pilipinas umano ang may fastest rise ng COVID-19 cases sa 22 bansa sa Western Pacific region. Ayon sa DOH, hindi ito basta dapat na ipagpalagay ng walang masusing pag-aanalisa sa COVID-19 data. Yan naman ang ulat sa atin ni Aiko Miguel. Nitong weekend lumabas ang ulat na ang Pilipinas umano ang may fastest rise ng COVID-19 cases sa 22 bansa sa Western Pacific region. Pumangalawa naman sa bansa ang Singapore. Ang tinutukoy na datos sa pagtaas ng kaso sa Pilipinas ay mula June 16 hanggang June 28, kung saan umabot ito sa 9,655 at sinundan ng Singapore na may 2,610 confirmed COVID-19 cases. Pero ayon sa DOH, kailangan ng iba yung pag-aanalisa ng datos at hindi basta dapat ibatay sa nakikitang pagtaas o pagbaba ng kaso upang maipagpalagay na ang Pilipinas nga ang may fastest rise ng COVID-19 cases sa Western Pacific region.
Hindi rin dapat ikinukumpara ang Pilipinas sa anumang bansa gaya ng Singapore, lalo't magkaiba ang socio-economic context, living conditions at health system capacity ng dalawang bansa. Dagdag pa ng kagawaran, hindi rin dapat cherry pick o basta na lang pumipili ng bansang nais na ikumpara sa Pilipinas. Ilan sa ipinaliwanag ng DOH ay ang pagkakaiba sa populasyon kung saan di hamak na mas malaki ang Pilipinas kumpara sa Singapore. Kung ikukumpara sa per 1 million population ng dalawang bansa, mas mataas ng 7,393 ang COVID-19 cases ng Singapore kumpara sa 318 na COVID-19 cases sa bansang Pilipinas. As of June 28, batay sa datos ng WHO Western Pacific Region, pangatlo ang Pilipinas sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19 pagkatapos ng China at Singapore. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinuli ng Makati City Police ang mahigit 100 tao kabilang ang isang actor-host dahil sa pagsasagawa ng party at hindi umano pag-oobserba sa quarantine protocols. Narito ang ulat ni Victor Cosare. 121 local at foreign nationals ang inaresto ng mga tauhan ng Makati City Police sa isang bar sa Salcedo Village kahapon. Ayon kay Makati City Police Chief Police Colonel Oscar Hasildo, nalaman nila ang nagaganap na aktibidad sa naturang bar sa rooftop ng isang condominium building sa Barangay Bel Air sa pamamagitan ng isang Facebook Live post. They were saying na they were invited to party, but then still they cannot take that as an excuse kasi based on the new guidelines allowed yung dining, but then still there must be an utmost observance of social distancing. Kabilang sa mga inaresto ang actor at TV host na si Casey Montero na itinangging nakikiparty sa lugar. Nagulat na lang anya siya nang biglang dumating ang mga pulis. Gutom kami, so we went there to eat lang. Medyo nagulat ako na parang may party music, something. Kasi akala ko restaurant talaga. Matapos iproseso, ang mga nahuli ay dinala sa Guadalupe Nuevo Gym kung saan sila sasailalim din sa medical at COVID-19 screening. We have prepared the charge sheet and they will be facing violation of the Republic Act 11332, which is the anti-social distancing protocol. Hindi na nagbigay ng pahayag sa media ang may-ari ng establishmento, ngunit iginiit nito na wala silang nilabag sa batas. Victor Cosare, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 100 local stranded individuals na nagbabakasakali na makauwi sa probinsya ang nagpalipas ng gabi sa North Port Terminal kagabi. Ayon sa ilang pasahero, kompleto naman sila sa mga requirements at dokumento. Ngunit pagdating dito ay saka lamang nila nalaman na kailangan nilang sumailalim sa swab test. Hindi nila nagkaroon ng maayos na information dissemination ang shipping companies sa kanila. Papasok kami dyan kanina, hinahapan kami ng yung swab test. Wala namang sinabi nung nagkuha kami ng ticket, yung sinabi sa mga ticketing outlet. Ang pasahay namin to 700, 800 ang taxi. Tapos pawiin lang kami. Bahala kami hanggang mag-ilang simana kami dito. Hindi kami uuwi hanggat hindi ito masolve ang problema. Pinayagan ng makasakay ang mga pasaherong stranded sa Northport sa Maynila. Mula sa Northport, Manila, may live report si Ray Pelayo.
Ray, ilan ba yung nakauwing pasahero at kabilang na ba dyan yung mga nagpalipas ng magdamag kagabi? Aga sa ngayon, no, yung kanina sinasabi ng Philippine Ports Authority ay nasa 50 plus na yung umaakyat. At kanina, pinayagan tayo makapasok doon sa mismong looban nitong North Port dito sa Maynila. Nakita nga natin pinapasakay na yung iba pang mga LSI at meron pa rin dito sa labas actually, pero sinusuring mabuti ng Philippine Ports Authority yung mga dokumento na kailangan bago sila makapasok. Sa ngayon, ang sinasabi ng PPA at nakumpirma din natin sa DILG through USEC Jonathan Malaya, meron na lamang na 2 requirement para makapasok at makasakay sa barko. Ito po yung Travel Authority at yung health certificate na mula po sa City Health Office. So pag meron na kayo ng 2 yan ay pwede na makapasok dito at makasakay sa barko. Yun, at kailangan siyempre yung ticket nyo. Ang encourage ng Philippine Port Authority na online i-transact yung inyong mga ticket para nang sa ngayon ay may iwasan naman itong pagkakaroon ng face-to-face contact doon sa ticketing natin. Kanina yung 2 barko ay pabiyahe, ngayong araw bibiyahe ito ng Dumaguete City at dyan sa may area ng Zamboanga, at yung isang barko naman ay bibiyahe papunta dyan sa may Cagayan de Oro City. So 2 barko yung naka-schedule na lalabas ngayon at ito ay nasa 50% na capacity lamang dahil nga sa pinatutupad na health protocol. At ayon naman sa DILG, particularly kay USEC Jonathan Malaya, pagdating doon sa kanilang destination ay sasailalim naman sila doon sa health protocols ng kanilang mga local government units. Aga? Alright, maraming salamat Ray Pilayo, live mula sa North Port, Manila. Tinututulan ng ilang volunteer doctors sa Western at Central Visayas ang utos ng Department of Health na ilipat sila sa mga pribadong ospital sa Cebu City bunsod ng dumaraming bilang ng COVID-19 patients. Sa inilabas nilang pahayag kahapon, tinuligsan ng doctor to the various batches 36 at 37 ang anilay biglang desisyon na ito. Hindi rin umano sila maayos na naabisuhan sa gagawing paglilipat sa kanila mula sa kanilang assigned municipalities. Iginit ng grupo na mas kailangan sila sa kanilang pinagsisilbihang mga komunidad na hirap magtungo sa lungsod upang magpagamot. Ayon naman sa DOH, pansamantala lamang ito at hindi naman maiiwan ng walang titingin sa mga ito. Nasa 40 doktor mula Western Visayas ang sinasabing ililipat sa mga pribadong ospital sa Cebu City, kung saan 9 sa mga ito ay mula sa DTTB program. Nakaranas ng matitinding pag-ulan at malalakas na hangin ang ilang bahagi ng Massachusetts sa Amerika kahapon. Nalubog sa tubig baha ang ilang mga sasakyan sa parking area sa isang ospital sa Norwood. Kinailangan ding ilikas ang mga pasyente sa intensive unit ng ospital dahil sa mataas na tubig baha. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga empleyado ng Disneyland Resort sa California dahil sa kakulangan umano ng safety measures laban sa coronavirus disease. Narito ang report ni Beverly Saison. Plano sana ng pamunuan ng Disneyland Resort sa California, USA na magbukas na sa publiko sa July 17th, subalit na antala ito. Ayon sa Disney, muli nilang i-anunsyo ang bagong opening date ngayong linggo pagkatapos na maglabas ng guidelines ang pamahalaan sa kung paano dapat mag-operate ang mga theme parks sa gitna ng global coronavirus outbreak. Kaalinsabay nito, nagsagawa ng kilos protesta ang mga empleyado ng theme park nitong Sabado sa pangunguna ng Coalition of Resort Unions dahil anila sa kabiguan ng Walt Disney Company na magkaroon ng sapat na proteksyon para sa mga manggagawa nito sakaling magsimula ang operasyon. Hiling nila ay on-site testing para sa COVID-19. We want the park to open, but we want it to open safe. And right now, Disney has not assured the conditions to do that. They are resisting testing. They can't tell us details of how they're going to handle cleaning, what they're going to do if somebody gets sick.
I think we should all be tested there on a regular basis once we get back to work because this pandemic is far from being over. My safety also. I'm fearful to go to work with this pandemic spreading even more now. Ayon naman sa Disney, nagkasundo na sila ng 20 union affiliates kaugnay ng coronavirus protections tulad ng additional sick pay, face coverings para sa mga guest at cast members at reduced park capacity. Ayon sa isang kinatawan ng Disney, hindi umano required ang COVID-19 testing ng US health authorities para sa routine screening at sa halip ay mag-focus sa physical distancing, face coverings at hand washing. Beverly Saison, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang deployment ng doctors to the barrios sa Cebu City. Samantala, iginiit ng DOH Region 7 na kaya pa naman ng kanilang health system ang dami ng COVID-19 patients sa Cebu City. Mula sa Quezon City, narito ang report ni Aiko Miguel live. Aiko, kailan daw magsisimula ang deployment ng doctors to the barrios sa Cebu City at ilan sila, Aiko? Yes, aga ngayong araw magsisimulang i-deploy ang 15 doctors to the barrio sa Cebu City batay sa naging pahayag ni Dr. Gin Loreche, ang spokesperson ng DOH Region 7 kanina sa programang Get It Straight with Daniel Razon. Aga, sinabi ni Dr. Loreche na itong mga doctors to the barrios ay augmentation lamang at hindi nangangahulugan na kulang sila ng doktor sa lungsod. May mga grupo na rin ng mga doctors to the barrios na tutol sa direktiba ng DOH na ipadala sila sa Cebu City. Sa 8,230 naman na confirmed COVID-19 cases sa Region 7 o sa Central Visayas, aga mahigit 5,700 na ang kaso sa Cebu City. Iginiit naman ni Dr. Loreche na kaya pa ng kanilang health system ang pagdami ng kaso sa Cebu City. 76% lang anya sa kanilang hospital beds ang sa ngayon ay okupado. Ngunit ayon sa DOH Central Office, nitong nakalipas na linggo, malapit nang umabot sa critical level ang critical care utilization ng Cebu City o yung pag-ukupa doon sa kanilang mga critical care facilities gaya ng ICU beds, hospital beds, ward beds at yung mga kanilang quarantine facilities. Kaya naman ipinadala na rin ng National Government si Secretary Roy Cimatu para sa COVID-19 response noong nakaraang linggo, hindi lamang sa Cebu City kundi sa kabuuang Central Visayas. Aga, ayon pa kay Dr. Loreche, bukas sila sa tulong ng mga opisyal ng pamahalaan para sa pagtugon sa pangailangang medikal at pagpigil na kumalat lalo na ng COVID-19 cases sa Cebu City, bagaman sa ngayon ay kaya pa naman anya nilang i-handle. Aga, batay sa mga naging pahayag kanina ni Dr. Loreche sa programang Get It Straight with Daniel Razon, tilang hindi naman nakikitaan ng problema. Ngunit yun nga, ang paliwanag ng DOH Central Office noong mga nakalipas pa at kaya naman ipinadala yung ibang opisyal ay talagang malapit nang ma-occupy o dumating sa critical level yung critical care utilization o yung health system sa Cebu City. Kaya naman hindi magpapatuloy na imomonitor ng mga DOH epidemiology team at yung mga ekspertong ipinadala doon upang matingnan kung ano nga ba ang nangyayari, bakit patuloy ang pagtaas ng kaso sa Cebu City. At ngayong linggo na to inaasahan na maglalabas ng konkretong ulat at impormasyon ang Department of Health kaugnay doon sa mga nakita nilang kung saan nagkaroon ng pagkukulang o kung ano yung dahilan bakit patuloy ang pagtaas ng kaso sa Cebu City. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Aiko Miguel, live mula sa Quezon City. Pumalo na sa mahigit 8,000 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease sa Central Visayas. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Gladys Toabi live. Gladys, ano-ano ang mga lungsod dyan sa Central Visayas na mataas ang kaso ng COVID? Ella, nakapagtala na ang Department of Health Region 7 kahapon ng 8,230 total confirmed cases dito sa Central Visayas. Nananatiling ang Cebu City ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 na umabot na sa 5,794 confirmed cases.
Sinundan ito ng Mandaue City na mayroong 748 confirmed cases. Lapu-Lapu City na may 567 cases. Nakapagtala naman ng 1,054 cases sa probinsya ng Cebu. 32 cases sa Negros Oriental at 35 cases naman sa Bohol. Tanging ang Siquijor lamang ang nananatiling COVID-19 free sa buong rehiyon. Higit 5,000 pa ang active cases, halos 3,000 naman ang gumaling at 262 naman ang nasawi. Ella, naglabas na rin ng show cause order ang Cebu City Government upang pagpaliwanagin ang mga leader at officials ng Barangay San Nicolas, Cebu City dahil sa idinaos na prosesyon sa kabila ng ipinatutupad na health protocols sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Ang lungsod ay kasalukuyang nasa Enhanced Community Quarantine kaya mahigpit na ipinagbabawal ang mass gatherings. Kaugnay nito ay nag-deploy na ang mga otoridad ng karagdagang mga pulis upang striktong masunod at maipatupad ang quarantine measures. Ella, as you can see dito sa Hacosalim Street, Cebu City, halos wala nang masyadong sasakyan at tao na makikita dito. Ito nga ay kaugnay sa mahigpit na quarantine measures na ipinatutupad dito sa lungsod at sa bagong quarantine pass na ipinamigay ng local government unit kung saan 1 pass per family lamang at ito ay mayroong odd-even scheme. Ella? So ano ang pangunahing dahilan, Gladys, kung bakit bigla na lang pumalo sa napakataas ng COVID cases dyan sa Central Visayas? Alright, maraming salamat sa pag-uulat mo, Gladys Toabi, live mula sa Cebu City. Resto na ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga lumalabag sa health protocol sa Cebu. At nasa Camp Crame si Lea Ilagan para sa detalye ng ulat. Lea, bakit agad iparesto na ng PNP ang mga lalabag na ito? Bernard, ito'y dahil para mapigilan nga ang pagkalat nitong nakamamatay na sakit na COVID-19 dahil nga sa pagpalo ng malaking bilang nga ng nanahahawa dyan sa Cebu. At sinabi nga ni PNP kanina, wala nang mga paalala, wala nang mga pakiusap at arestuhin na kaagad itong mga lumalabag sa minimum health protocols dyan sa Cebu City. Sinabi pa ni Chief PNP, kailangan ng mahigpit na implementasyon ng mga pulis sa Cebu dahil na rin nga sa pagtaas ng bilang ng mga nangahawa sa coronavirus disease sa lugar. Pakinggan natin si Chief PNP. Yes, yan naman yung guidance natin doon sa Cebu, no? Kasi nga it is a requirement talaga dahil sobrang lobo ng kanilang infection doon. That's why kung pwede, wala nang warning, diretso na. Sinabi pa ni Chief PNP na noong isang linggo, nagdagdag na rin sila na nasa 215 tauhan mula sa Special Action Force, Police Regional Office 6 at Police Regional Office 8 para ipatupad nga ang quarantine protocols. Base aniya sa ginawang inspeksyon ng Joint Task Force CV Shield, maayos ang ginagawa ng mga itong implementasyon ng minimum health protocol sa lugar. Pakinggan natin si Chief PNP. Generally, ang behavior ng mga Cebuano was sumunod naman sila. Pero may mga pangilan-ngilan na pasaway but hindi ganun karami. Majority follows the quarantine imposition of Cebu. Base sa tala ng PNP, mayroon ng 169 confirmed COVID-19 cases sa Cebu. Ito yung mga pulisa at 694 ang suspected at 156 ang probable cases. Habang sa kabuuan, nakapagtala ng Philippine National Police na 671 na confirmed cases sa kanilang mga tauhan. 342 sa naturang bilang ang nakarecover na, kung saan 211 dito ang maaari nang bumalik sa trabaho. Nasa 131 naman ang naghihintay na makumpleto ang kanilang 14 days quarantine period. Sa kasalukuyan, Bernard, nasa 320 ang active cases ng PNP, 287 naman ang kinabibilangan ng mild at moderate cases na nananatili sa mga quarantine facilities. 18 ang nasa ospital, habang 15 naman ang nagpapagaling sa kanilang mga tahanan at nananatiling nasa 9 naman ang namatay. Bernard? Maraming salamat, Lea Ilagan, live mula sa Camp Crame.
Nagsagawa ng simulation ang Department of Education Division Office sa Navotas City sa pamimigay ng modules at iba pang learning materials ng mga mag-aaral para sa distance learning classes. Samantala, nagsimula ng mamigay ng scholarship program allowances ang Navotas City simula ngayong araw hanggang bukas. At live mula sa Navotas City, si Dante Amento. Dante, kauna-unahan ba itong simulation sa bansa at bakit nabotas ang napili ng DepEd? Yes, Aga, tama. Ito nga ngayon ang kauna-unahang simulation ng Department of Education sa distribusyon ng mga learning material o module para sa mga mag-aaral sa inaasahang distance learning classes. At napili nga itong Navotas, particular itong Navotas Division Office ng DepEd dahil sila ang kauna-unahang compliant dito sa continuity plan, learning continuity plan ng Department of Education at inisyatibo na rin anya ng DepEd ng DepEd Division Office dito sa Navotas na sila ang unang gumawa nito para ipakita na kaya namang isagawa ang pamamahagi ng learning materials na hindi nalalabag ang physical distancing o yung minimum health standard. At isa sa ginawang venue ang Bagumbayan Elementary School para sa mga kinder at junior high school. Ang mga magulang lamang Aga ang pinapayagang kumuha ng learning materials dahil ipinagbabawal ang mga bata na 21 taon na pababa na lumabas. Pagpasok sa paaralan, kailangang i-maintain ang physical distancing sa pamamagitan ng mga nakalagay na social distancing marker. Tatapak sa disinfectant mats, mag-alcohol at kailangan hintayin sa labas ng classroom ang box na naglalaman ng mga learning materials na ibibigay ng guro at pagkatapos pipirma ang magulang sa logbook na patunay na natanggap na niya yung learning materials. Inaasahang weekly ang mga susunod na pamimigay o ang mga susunod na pamimigay ng learning materials, pero sa barangay na gagawin gayon din ang pagsasauli nito. Samantala Aga, nagsimula na rin ngayong araw ang pamamahagi ng scholarship allowances ng Navotas LGU sa kanilang 300 scholar. At ito ay tatagal hanggang bukas. Makakatanggap ang isang scholar na mag-aaral ng hanggang 15,000 hanggang 18,000 pesos na ayuda kada taon. Bukod sa mga mag-aaral, kabilang din sa scholarship program ang mga guro na gustong ipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral tulad ng masteral sa alinmang universidad at kolehiyo sa Metro Manila. Nasa 75,000 kada taon ang matatanggap ng mga guro para sa kanilang tuition kasama na ang 10,000 allowance. Kailangan lamang mag-maintain Aga ng kapwa yung guro at gayon din yung mag-aaral ng 85% na average doon sa kanilang academic subject at 80% naman sa ibang subject tulad ng mga athletic. Yan ang ating balita mula dito sa Navotas City. Balik sa iyo Aga. Okay, maraming salamat Dante Amento live mula sa Navotas City. Nagpatupad ng safety measures sa mga local government units bunsod ng unang 2 kaso ng COVID-19 sa Masbate Province. At mula sa Masbate City, makakasama natin si Jerry Galicia live. Jerry, anong mga paghihigpit diyan ang ginagawa at ano ang update sa contact tracing? Yes, Ella, nagpadala ng mga tauhan ng Provincial Health Office sa bayan ng Arroy upang magsagawa ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng 2 unang kaso na positibo sa coronavirus disease. Sa San Jacinto, Isla ng Ticao, ibinalik ang curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Naglagay din ng quarantine control point sa Purok, Calpiatan at Sitio Talaba. Kailangan kumuha ng travel pass sa Mayor's Office sa sino man tatawid papunta sa Masbate Mainland. Tingin naman ang pagbabantay sa mga coastline ng Isla ng Ticao upang huwag makapasok ang mga posibleng gumamit ng backdoor. Ela sa bayan ng Dimasalang, pinuntahan ng RHU Dimasalang ang contact tracing team ang 10 individual nakasakay sa dalawang nagpositibo sa bayan ng Aroroy. Araw-araw ang ginagawang pag-monitor sa isolation area patay sa direktiba ng Department of Health.
Naglabas din naman ng executive order ang Sangguniang Bayan ng Mobo ng kautusan na karagdagang 7 araw sa 14 days mandatory quarantine sa mga LSI o locally stranded individual. Lahat na magtatapos sa mandatory quarantine dapat dumaan sa rapid test at PCR test o swab test. Pagkatapos ng quarantine ng mga LSI o locally stranded individual, ang mga tauhan ng barangay naman ang magmamonitor pagbalik sa kanilang mga tahanan. Yan muna ang latest mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia Live na nag-uulat mula sa Masbate City. Tumaas pa ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa mga pinalayang persons deprived of liberty o PDLs sa Zamboanga City. Para sa detalye, may report si Val Villaflor. Dive. Val, nasaan na yung mga pinalayang PDL na nagpositibo sa COVID-19 at ano na ang kanilang lagay ngayon? Sa ngayon ay nasa isolation facility sila ng lungsod, Bernard, at stable naman ang kanilang kondisyon. At matapos nga na magnegatibo sa COVID-19 ay nakauwi na sa kanilang tahanan ang 22 pinalayang person deprived of liberty mula sa Zamboanga City Reformatory Center. Pero sa ikatlong batch ng mga pinalayang preso, nadagdagan pa ng 9 ang kasalukuyang bilang ng mga positive na 25. Naka-quarantine na ito ngayon at kukunan uli ng swab test. Maaari lang itong makauwi kapag naideklara ng COVID-free ayon kay City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite. Buo naman ang tiwala ng pamahalang lokal ng Zamboanga na gagaling ang mga pasyente at makakapiling ang mga mahal nila sa buhay na matagal nilang inasam. At yan ang update dito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Val Villaflor, live mula sa Zamboanga City. Naglunsad ng fish farming ang lokal na pamahalaan ng Pandan, Catanduanes bilang ayuda sa mga nawalan ng trabaho sa bayan. Narito ang report ni Dan Gersalia. Inilunsad ng LGU Pandan ang programang Fish Pandan para tulungan ang mga mamamayan na hirap sa paghahanap buhay dahil sa COVID-19 pandemic. Layunin ng lokal na pamahalaan ng Pandan na bigyan ng mapagkakakitaan ng mga tao sa kanilang nasasakupan na nawalan ng trabaho. Isa ang fish farming sa livelihood program na inilunsad ng lokal na pamahalaan bilang paghahanda kung sakaling tumagal pa ang krisis na dulot ng COVID-19. Malaking tulong naman ito sa mga naging recipient ng programa kagaya ni Aling Salve at lalo na sa mga kinukulang ng budget sa araw-araw. Maganda kasi makaka-augment ng kabuhayan ng mga tao sa Pandan. Lalo na yung mga walang ibibili ng ulam, makakadagdag sa kanilang hapagkainan. Plano naman ng LGU Pandan na palawakin ang economic industry sa kanilang bayan sa pakikipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry para mas marami pang mamamayan ang matulungan ng kanilang livelihood program. Now we are touching with the industries. So, DTI, yung collaboration nila, gusto kong i-empower na yung mga tao sa mga handicraft, sa mga souvenir items, and other industries kasi we are looking up naman yung balik probinsya. So gusto ko maging ready ang munisipyo when it comes to not only for this COVID but for a lifetime. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Mayor Tabligan sa kanyang mga nasasakupan dahil sa patuloy na pakikiisa at pagsuporta. Dan Hersalia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa mga lubhang na apektuhan ng pandemic ay ang fashion industry. Ngunit sa kabila ng epekto sa kanilang hanap buhay, nagkaisa naman ang ilang fashion designer para makapag-ambag sa pangangailangan ng ating mga frontliners. Tulad ng grupo ni Adrian Sahagun na mula sa Apalit, Pampanga. Narito ang kanyang kwento.
Actually, very hard hit yung fashion industry right now because of the pandemic. Ang daming mga events na na-cancel, like yung mga debut, mga weddings. Ako nga rin, meron ako dapat wedding this June, kaso hindi na natuloy. Bagamat apektado sa kanyang pinagkakakitaan bilang isang fashion designer, mas inaalala ni Adrian ang propesyon ng kanyang kapatid. Yung ate ko po ay isang doktor. So, sinasabi nga niya kapag umuwi siya sa bahay na kulang na nga sa medical supplies, wala ng face mask, tinry namin na gumawa, and then, yun, nakapag-distribute kami sa mga hospitals. And eventually, nag-post ako sa Facebook, sabi ko, I'm doing yung mga face mask nga, kung sino may gusto. And ang daming nag-react. Even yung sa Clark Airport, nag-message din sila sa akin noon, yung Bureau of Quarantine doon, parang wala na rin daw silang face mask. Delikado din daw yung sa kanila kasi yun nga, lahat ng mga pasahero dumarating from abroad, dumadaan sa kanila, sila mismo wala rin silang stocks ng face mask. Hindi inakala ni Adrian na mula sa pagiging designer ay makapaglilingkod din siya sa kapwa habang may krisis. Nagbigay din kami sa mga checkpoints, mga medical frontliners in hospitals, and even private individuals na, yun nga, nakakaawa kasi minsan sa isang family, wala na nga silang pambili ng pagkain, lalong-lalo wala silang pambili ng face mask. Umabot sa 8,000 face mask ang nagawa ni Adrian. Ang kabutihan na kanyang nasimulan ay nagsilbi namang kabuhayan ng kanyang mga mananahi nang tumanggap din sila ng maraming order. Maliban sa face mask, nagdisenyo rin siya ng personal protective equipment o PPEs na bukod sa fashionable ay matibay at gawa sa medical grade na material. Nag-launch kami ng donation drive ng mga PPEs through Facebook, and then overwhelmingly ang daming mga support na dumating even from abroad, and we were able to raise funds na mahigit 170,000 pesos, which is equivalent to 340 pieces ng PPE, out of which donate namin dito sa Along, in Pampanga, in Apalit, in Macabebe, Lubao, San Fernando, and eventually yan meron pa kaming i-release in Bataan. Dapat walang masyadong seams na tinatahi kasi the more na maraming butas or maraming sewing yung isang PPE suit, mas maraming way yung virus to enter. So, I derived my design from that, pero yung pattern itself, sarili ko siya. And then, the design naman for the isolation gown, which is this one at my back, itong sa likod ko na to, it is a collaboration between me and my sibling na doktor. Kasi nakikita ko noong nagde-deliver ako ng mga PPE suits sa hospitals, yung iba naka-gown sila kaso walang collar dito. So minsan sobrang baba na nung nila, covered nga sila dito pero yung neck nila exposed. So sabi ko parang mas maganda ata kung may collar itong itong mga isolation gowns nila. And then dahil kailangan din nila ng hood, so gumawa din kami ng paraan, meron siyang kasamang removable na hood. Kapag hindi naman kailangan ng mag-hood, pwede mo siyang tanggalin. Napatunayan ni Adrian na ang talentong tinanggap niya sa Panginoon ay hindi lamang maaaring pakinabangan sa industriyang kanyang kinabibilangan, kundi sa iba pang estilo ng pakikipagkapwa. Meron tayong lahat opportunity to help in our own little way. I always believe that the more that we give, the more that we receive. Alam ko na sa paraan ng pagtulong natin, hindi rin naman tayo pababayaan. Kayo po ay aming inaanyayahan sa isinasagawang Global Prayer for Humanity, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat, anuman ang iyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos gabi-gabi. Mga kasambahay, kung may hindi kayo naabutang balita o nais nyo lang muling mapanood ang Z-News, maaari nyo po itong balikan at panoorin sa aming official YouTube channel. I-click lang ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Papapanood nyo po dito ang iba pang news program ng UNTV pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya click, subscribe, and share. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan.
Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.